Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong akinatunan para sa daily devotion na pinamagatang kung si Kristo nga ay nagpakumbaba, ikaw pa kaya. So, ang ating concept is humiliation of Christ, meaning refers to the lowly and sacrificial path He willingly took. He is incarnation, suffering, death, and burial. So, ang ating scripture is Philippians chapter 2 verses 5 to 8 na sinasabi, in your relationship with one another have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So, ang ating katuruan is number 1, Christ the supreme leader of Christian, humble himself. So, si Jesus, kahit siya yung Diyos, siya yung nagpapakumbaba at naglilingkod. Diba? Ipinanganak siya sa sabsaban at namuhay bilang lingkod. Christ, the supreme leader of Christian, humble himself. Number 2, Christian should be the most humble people in the world. So, dapat makita sa mga Kristiyano ang pagiging kababaan loob tulad ni Jesus Christ. No? Huwag tayong maging mapagmataas. 'Di ba? Kung handa tayong tumulong kahit kanino, huwag tayong piling mamataas ka na dahil naka-atlet sa boy. Huwag ganun. So, maging mapagmababa tayo. So, Christian should be the most humble people in the world. And last is Christ's humility serve as the model all Christian must follow. So, si Jesus ang ating example or role model kung paano mamuhay ng may kababaan loob. Maglingkod tayo sa iba kahit hindi ka pinapansin or pinapasalamatan. Basta gawin mo yung basta ang ginagaya mo is si Jesus Christ. So, Christ's humility serve as the model all Christian must follow. So, bilang application po, repudiate any sense of entitlement. So, wag isipin na may utang ang iba sa'yo bagkus paging magpakumbaba ka. Wag magreklamo kung hindi ka pinuri sa ginawa mong tulong. Tulad yan. No? So, repudiate any sense of entitlement. Excuse me. Bagi magpakumbaba tayo. No? Number 2, place yourself in the position of Jesus. So, isipin mo kung paano si Jesus mag-isip at kumilos. Kung si Jesus yung nasa sitwasyon mo, magpapakumbaba siya. Gawin mo rin. 'Di ba? So, kung ano si Jesus, gawin mo rin. So, place yourself in the position of Jesus. Lagi natin iisipin yan. And last is prevent conflict by adopting Christ-like humility. So, ang pagiging mapagkumbaba ay nakaiwas yan sa away. Totoo naman. Kung ikaw, nagkipagtalo ka sa kaibigan mo, sa kapatid mo, huwag ka may pagtalo, no? Magpatawad ka. Gaya ni Jesus Christ. Piliin mo lagi magpatawad. Huwag ka may pag-away kasi wala kang mapapala dyan. Hayaan mo siya. Maging mapagpatawad ka sa ginawa niya sa'yo. So, prevent conflict by adopting Christ-like humility. So, yun lamang akin to sa daily devotion na may matuan kayo. May share sa iba, share ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.